Good day mga ka-farmlat! Another day, another farmlat na naman tayo. So for today's video, nandito tayo sa Lopez, Quezon. Bibisita ako ng isang property na medyo may kaliitan lang po ang sukat. And then at the same time, panalong-panalo kayo dito sa property na to. Alam niyo po kung bakit. Ito pong property na to ay punong-puno ng mga fruit bearings. So sa mga buyers ko po na mahilig dyan, ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng farmlat na maraming mga tanim, yung productive na property, ayan, watch nyo tong video na to, for sure magugustuhan nyo to. So ano pang hinihintay natin? Ikutin na natin si property dito sa Lopez, Quezon. Let's go na tayo kay property. So habang naglalakad tayo, explain ko na po yung details about dito sa property na may sukat na 1.5 nga po at nakalocate dito sa may Lopez. So tayo po ay nasa 1.5 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then, another 300 meters, yun pong 300 meters po na yun, ay yun po yung gagawing road para makapasok po si car dito sa may pinaka-property po. So, yan naman po ay sinukat na daw po ng mga nagdaang araw. So, kaya alam po nila yung pinaka-sukat ng gagawing barangay road para po makadaan po si 4 wheels. So sa ngayon po, talagang pathway pa lang po yung pinaka 300 meters niya. Pero pasok na pasok naman po yung motor. So single na motor lang sa ngayon yung pwede natin gamitin dun sa 300 meters. Naman tong property na to, talagang ang daming laman. Promise po, talagang punong-puno siya ng mga fruit bearings. So mamaya naman po, ibibigay ko naman sa inyo yung details kung ilan ang nakatanim dito at kung ano-ano po yung mga nakatanim dito. So bigyan ko muna kayo ng mga ibang details na ano pa yung nakapaloob dito sa property. So meron po tayong mga bahay na makikita. Ayan, isa, dalawa, and then dun po sa dulo na yun, 3. So yan naman po ay hindi kabilang dito sa property na ibinablog po natin. So gusto ko lang pakita sa inyo para magkaroon po kayo ng idea na itong property si 1.5 ay marami ng kapitbahay. So hindi na po kayo mapapanglaw. Yun po yung pinaka good thing dito sa property binibisita natin for today. And then kung tayo naman po ay magpapakabit ng line ng kuryente, si property po ay meron na. So yan po ay 360 meters yung kinailangan na nilang wire para po makabitan po sila ng pinaka-kuryente po. So, ang daming dalandan dito. Punong-puno rito sa may part na to ng dalandan and saging. Dami. Mamaya bibigay ko sa inyo yung kabuuan ng details po. So si property po ay TCT title, and then good thing, buhay po si owner. And then updated po ang kanilang mga amilyaran. At ito po ay nasukat na, pero kung gusto po nating pa-relocate, pwedeng-pwede naman po. At tayo. Daming dalandan. So konting spray lang yan, mamumunga ulit yan. Si 1.5 hectares po ay hindi 100% flat. Ito po ay slope, pero napaka-gradual naman. Napaka-productive nitong property na to. Lakad tayo. Kagandahan nitong mga ganitong klaseng property na hindi super flat, hindi to naiistakan ng tubig. So wala tayong masyadong putik na tinatapakan. Nay, marami bang mamunga tong dalandan na to? So bigay ko na yung pinaka-details po ng mga nakatanim or nakapaloob dito sa may pinaka-property po. So meron po tayong tanim na rambutan, yan po ay nasa 50. And then meron tayong durian, yan, love na love ko yan. 2 puno po yung meron po tayo dito sa may area. Ang niyog po natin nasa 300 po. And then meron tayong dalanghita, ito kung saan nandito tayo nakatayo dun sa may pinaka-part niya. So ito po ay nasa 70 kapuno. And then, sabi po ni nanay, ito daw po ay kumikita ng nasa 70,000 kada mamumunga siya. So, pinapakyaw po ito ng 70 to 100,000 po. Depende po yun sa taas po nung pinaka-price nung dalandan. So, sure, may return income po kayo. And then, may langka po ito, nasa 30, avocado, 3, lipute, 5,
mangosteen. Ayan, gustong-gusto ko yan. So, 3 yung puno na yon. And then, meron tayong mga mangga. Medyo may kalakihan na po. Ayun, ano. So, 3 yun. And then, yung saging natin medyo marami. Nasa 300 ka puno yung saging natin. So, daming tanim. Hindi lang masyadong nalilinis si property. And then sa pag-iikot ko po, nakita ko yung pinaka tayo ng lupa niya dun sa ibang part. So i-rate ko po ngayon si property po ano. So tayo po ay nasa 50% na semi-slope. And then meron tayong konti lang naman, hindi naman ganon ka lalim. So may rolling tayo ano, siguro mga nasa 50% yan. So pagdating naman dun sa baba, pantayan na siya ulit. Hindi naman siya ganun kalalim. So kayang-kaya pa naman siyang babain. Yan, may baboy dito. So yan, lakad pa rin tayo. Puntahan naman natin yung pinaka harap ni property. Ano, kanina po kasi dito ako nagsimula sa may pinaka gitna. So ngayon papakita ko sa inyo yung pinaka start ng property kung saan meron tayong bahay. Pero po, yung bahay po na yon ay hindi magiging kasama sa bentahan. Pwede pong suklian kung kaya naman po. So wala pa pong pricing na pag-usapan about dun sa price ng bahay. Pero pwede rin naman pong hindi suklian at yun po ay kukuhanin na lang po nila. Owner po yung pinaka materials po. Ano? So depende po yan sa pag-uusapan between seller and buyer. Kung sakali po magustuhan nyo si bahay, pwede naman po nyong bayaran na lang para hindi na po kayo magpatayo ng panibagong titiran. So mamaya papakita ko sa inyo, papunta na ako dun sa may pinaka unahan. And then yung tubig po ay convert kung tawagin. So nagpahukay po sila ng balon. So nilagyan na lang nila ng pinaka-motor, kaya may source po sila ng tubig. And then kagaya na nasabi ko, may kuryente na rin po sa area. So 300 meters lang po paglabas natin, may barangay hall na dun sa may pinaka bago lumabas po ng National Road po ano. So katabi lang natin halos. Yan, punta na tayo dun sa may pinaka start ng property. Medyo pababa po ano. So kagaya ng nasabi ko, mix po kasi talaga si property. So meron tayong semi-slope, meron tayong pantay, and then meron tayong konting rolling. So ganun po yung pinakatayo ng lupa. Pero kagandahan nito, napaka productive ni property. Good thing yun. Yan, lalapit tayo din sa may pinakabahay. So kung tayo po ay bibisita dito kay 1.5 at tayo ay manggagaling from Manila, tayo po ay magta-travel ng nasa 7 hours. Tayo. Kita natin yung bahay. So almost complete po si property po ano, mula sa source ng tubig, kuryente, signal ng phone, and then instant bahay na din. Wala na tayong hahanapin. Medyo ang nakaka-distract lang po sa ngayon is yung pinaka road po natin, pero soon po yan, magagawa yan. Katunayan, sabi nga ni nanay, sinukat na. So alam na nila yung haba ng gagawing daan para masemento na. So ito na po yung pinakabahay. Ganda, may mga mini garden sila dito. Tapos ayun po, may kapitbahay pa rin. So for sure talagang gagawin tong road na to kasi ang dami ng bahay dito. Ito, lakad tayo. Dito tayo sa may pinaka likod naman ng bahay. So kausap ko kanina si owner. Papansin daw natin may bahay doon, pero wala pong problema dyan dahil yan naman daw po ay siya ang kausap. So aalis po yan once na magkabentahan. So ito po yung bahay ni owner. Medyo kailangan na rin i-renovate.
Pero magaganda yung mga kahoy na ginamit sa bubong. So mga good lumber naman siya. Pwede po tayo mag-alaga ng baboy dito sa part na to. Patunayan, ang dami mga baboy dyan sa may baba na yan. Ito yung pinaka-kusina nila. Medyo marami. Maganda po si property talaga sa mga buyers po na naghahanap ng property na hindi super flat yung hanap, yung may mga parang adventurous kung tawagin, yung medyo type nila yung mga medyo may konting rolling and then meron konting slope. Ayan, nare-recommend ko po sa inyo to. Ikot pa rin tayo. So, meron man po ako mga hindi nabanggit about this property. Meron po kaming description sa baba. So, paki-click na lang po. Dami mangga. Kagandahan nito, hindi ka na magtatanim. Talagang punong-puno talaga siya ng tanim. So, lilinisin na lang po si property po. Masipag po si owner magtanim. So, napagyaman niya yung property niya. So, kunin na. Ito yung pinakamuhon ko. So, papaganon siya. Magano kaya hindi tatamaan po yung bahay. Okay. So, hindi sakop ito. Tapos, ito pong medyo pababa na to. Dahil yung kalawakan na yan. Sakop yan. Yan. Dala yan. Ang dami rin naman po palang tanim sa baba. Puno nga yan ng tanim. Walang bakante dyan. Ang dami nga. Walang bakante yan. Sipag po may inaarap pong sakop. So, dito yung sinasabi ko po sa inyo na may part na medyo pababa, pero kaya ko po siyang babain medyo madamo lang. So, hindi naman siya ganun katarik. Kumbaga, hindi talaga yung rolling na rolling yung style niya. So, pwede naman tayong bumaba dyan, dito, and then dun sa binababaan po ni nanay. So, makakarating tayo dun kasi ang dami pang tanim doon. Sabi ko kanina hindi ako bababa, pero na-excite po kasi akong ikutin yung property, even hindi ko maiikot lahat talaga yung si 1.5, pero gusto ko pa rin marating yung mga part na kaya ko pa rin po siyang alakarin or ikutin, para lang po talaga mabigay ko yung pinakakabuuan ng itsura po ng property po. So, nandito na ako sa may kalagitnaan. Doon ako galing sa may pinaka medyo mataas na yun, tapos bumaba ako dito. Kaya pa rin naman po. Ayan, ang ganda. Ang dami pa rin naman itong part na to. So, kanina, sabi ni nanay, may narang nakapaloob dito. Ayan, good thing din yun. Jackpot. Buti na tayo lumalabas ng property. So, isang magandang farmland na naman yung na-visit natin for today. And then, at the same time, ay maliit ang sukat. Ayan, so, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, ready na po tayo for reservation. Ganda. Tapos muna ako ng pinaka-property para pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-road na sinasabi ko po. So ito po yung cemented pathway na dinaanan po namin. Ayan. So 300 meters po yan papunta doon sa may labasan kung saan pasok na yung ating sasakyan. Pero sa ngayon po itong 300 meters na to hanggang doon po sa may pinaka-property. Ayan.
Ayun na po yung property po. So 300 meters yan. Yan po ay hindi pa po cemented. So ito na po yung sinusudsod, medyo maputik. Pero sabi po ni owner, kung sakali pong ayaw nating padaanan ng road ang ating property, ililihis po yan dito sa part na to. So doon dadaan po. So choice naman po natin kung pwede natin padaanin yung road doon patungo sa ating property. Ayan, so dagdag info lang po yan. Ayan, cemented pathway na po tayo. So ito yung nilakaran namin kanina. Ayan. So lumabas pa ako na property para pakita ko lang sa inyo to. Para po kumbaga alam niya po yung reality ng road. So paglabas naman natin 300 meters, barangay road na po, or barangay road na po, and then may barangay hall din po doon. Ayan, sorry po. Magtapos ng vlog po natin, dagdag info lang po about this property po. So yung sinasabi ko po sa inyong gagawing barangay road, so dito po daw isinukat yan. So medyo dadaan po sa ating property po. So hanggang doon daw po yan. Gandun sa may pinakadulo. Pero sabi ni nanay, kung sakaling ayaw natin magpadaan, dito daw po yan bubutasin kapag ganun. So pwedeng hindi tayo sumunod dun sa gusto nila na dito tayo magpadaan. Merong ibang way po. So pwede daw pong pag ganun. So nasa atin naman daw po yung kung papayag tayo. So yan po. By the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And then thank you po for watching.